Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naramdaman ni Eva ang paggagap ni Andre sa kanyang kamay. Dalawang singsing na ang nakasuot sa palasingsingan doon. Wala pang 10 araw ang pagitan at ang engagement ring na naunang ibinigay sa kanya ni Andre ay nasunda ng wedding band na ngayon ay katabi niyong nakasuot doon. Kanina, nagulat na lamang siya nang ideklara ng huwes na kasal na sila. Pagkatapos ay naramdaman niya ang kamay ni Andre na nagdiin sa kanang hinlalaki niya sa isang bagay na palagay niya ay stamp pad. Ilang beses nitong ginawa iyon. Nang yakapin siya ni Angel at bulungan siya nito ng best wishes, ay natiyak niyang kasal na nga siya. Isa ito sa mga tumayong saksi sa kasal. "Bakit mo minanipula ang kasal natin?" Sumbat niya kay Andre sa mahinang tingnig. "Kailangan kong gawin iyon para magkaroon ako ng karapatan na alagaan ka at isama ka sa bahay ko. Alam ko namang kaya hindi ka pumayag na pumisan sa akin sa Batangas ay dahil ayaw mong palaan ka ng mga taga roon. Ayaw mo maging tampulan ka ng tsismis. Nakipagkalas na ako sa iyo, alam mo yon. Kung sinunod mo ang sinabi ko, hindi ka na mamomroblema sa sinasabi sa akin ng ibang tao. Pero anong ginawa mo? Dinaya mo ako. Dinaan mo sa bilis ang lahat. Sinamantala mo ang pagiging bulag ko para igiit mo ang gusto mo." Binitawan nito ang kanyang kamay. Ilang minutong hindi ito kumibo. Mabibigat yata ang mga salitang nabitawan niya rito. Nasaktan ba niya ito? "Eva, hindi lang iisang beses mong inamin na mahal mo ako. Kaya naman malakas ang loob kong gawin ang mga ginawa ko. Ang akala ko, kaya ka lamang tumatangging pakasal sa akin ay dahil ayaw mong magsakripisyo ako sa pag-aalaga sa iyo. Dahil kung iyon lang ang dahilan ay baliwala sa akin. Pero kung talagang ayaw mo sa naging kasal natin, kung talagang hindi bukal sa loob mong maging asawa ko, hayaan mo, may oras pa naman. Pupunta ako ngayon din sa bahay ng judge. Kukunin ko sa kanya ang lahat ng kopya ng marriage contract natin. Pupunitin ko na lang iyon para hindi na iyon mairehistro bukas." Naramdaman niyang kumilos ito upang marahil ay magpalit ng damit panlakad. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Mahal niya ito, at kung minanipula nito ang sitwasyon para lamang makasal sila, gusto nga siguro talaga nitong makasal sila. Namasa ang kanyang mga mata. Ang hirap pala talaga ng kalagayan ng isang bulag. Hindi niya makita kung ano ang ekspresyong nakarehistro sa mukha nito. Hindi niya maarok kung pagmamahal nga ba o awa lamang ang nag-udyok dito upang gawin ang mga ginawa nito. "Aalis na ako." Maya-maya ay narinig niyang sinabi ni Andre. "Huwag mo na akong hintayin mamayang hapunan. Sumabay ka na lang kay Angel." Pinigil niya ang sariling mapasigok, ngunit may nakatakas pa ring hikbi sa kanyang lalamunan. "Eva?" Napakislot siya sa pagdantay ng kamay nito sa kanyang balikat. Ang akala niya ay nakaalis na ito. "Umiiyak ka." Kumilos ang mga kamay nito hanggang sa mapaloob siya sa mga bisig nito. "I'm sorry. Hindi ganito ang inaasahan kong mangyayari pagkatapos nating ikasal." Naramdaman niya ang masuyong paghalik nito sa kanyang sentido. Napayakap na rin siya rito. "Alam mo bang masayang-masaya ako nang asikasuhin ko ang mga papeles para sa ating kasal? Akala ko, dahil mahal mo naman ako ay matutuwa ka rin. Nag-alangan din naman akong ituloy ito noong una dahil parang ang napakaaga pa. Gusto ko sanang
Bigyan ka ng sapat na panahon para ihanda ang kalooban mo na maging asawa ako. Pero, naisip ko rin na kung nagmamahala naman tayo, sa pagpapakasal din naman mauuwi ang lahat, di ba? Hayaan mo, hindi naman kita mamadaliin na mag-adjust sa bagong estado natin. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Kinakalma siya ng malambing na tinig nito. Napahinto niyon ang luha niya. Kasabay ng pagbuntong hininga, ay sumuko siya sa nais nitong mangyari. Andre? I'm sorry. Bilang tugon ay bahagya siyang inilayo nito. Kapag kuwan ay namalaya niya ang masusuyong dampi ng mga labi nito sa kanyang mga mata. Maya-maya ay lumipat iyon sa kanyang mga labi. Nang maramdaman nitong tumutugon siya, ay lalo pa nitong pinagbuti ang paghalik sa kanya. Naramdaman niyang nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa luwalhating dulot ng panunuyo nito. Pansamantalang tinangay niyon ang kanyang mga agam-agam. Narito tayo sa pocket garden sa harap ng bahay. Hindi kasing ganda ng mga halaman mo sa Batangas ang mga orchids dito, pero may bulaklak ang bawat driftwood. Masipag kasing mag-alaga ng mga ito si Manang Sonia. Hindi ko alam ang mga pangalan ng orchids dito, pero ang pinakamalaking bulaklak ay kulay pula. May ruffles ito sa edges ng petals at may mga patak na dark color sa gitna. Nasisiyahang inilarawan ni Eva sa kanyang isip ang deskripsyong sinasabi ni Andre. Iyon ang masasabi niyang nagbago rito mula nang ikasal sila. Naging parang mga matanan niya ito. Matyagang inilalarawan nito sa kanya ang mga bagay na inaakala nito na magpapasaya sa kanya. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung bakit hindi pa siya inaangkin nito. 5 araw na silang kasal nito. Magkatabi naman sila sa pagtulog. Malambing ito sa kanya at hindi lumalampas ang isang araw na hindi siya hinahalikan at niyayakap nito. Sa pagtulog na nila ay pirming nakadantay sa kanya ang kamay nito kung hindi naman nakayakap. Hawakan mo ito, mahal ko. Naramdaman niyang inilapit nito ang bagay na sinasabi nito sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Bulaklak iyon, maliit at napakanipis ng mga talulot. Natatandaan kong dancing ladies ang tawag diyan ni Manang Sonia. Maliit na kulay dilaw na bulaklak. Which also reminds me, nangako nga pala ako sa'yo na tuturuan kitang sumayaw, hindi ba? Sumayaw? Paano mo ako tuturuan ngayong bulag na ako? Mrs., meron pong isang sayaw na hindi kailangang makita ang steps. Pwede ba naman yun? Pwedeng pwede. I'll show you. Kinuha nito ang kanyang mga kamay at pinagsalikop nito ang mga iyon sa batok nito. Pagkatapos ay naramdaman niyang pumalibot ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Nahirapan siyang huminga sa mga sensasyong agad na kumalat sa kanyang katawan. Ayan, tugtog na lang ang kulang, pabulong na sabi nito. Ilang saglit pa ay isinasayaw na siya nito habang kumakanta ito. Idinantay niya ang kanyang pisngi sa gilid ng baba nito. Tama nga ito. Hindi kailangang sa sayaw na iyon na makita pa ang steps. Sa kanilang posisyon ay dama niya ang galaw ng buong katawan nito. Wala siyang gagawin kundi ang sumunod at magpadala sa indayog ng katawan nito. Masarap namnamin ang panunuyo at paglalambing nito. Ngunit alam niyang hindi magtatagal iyon. Kailangan niyang bumalik sa Batangas. Kuya, tumawag si Papa. Nagagalit siya. Bakit daw nagpakasal ka nang hindi mo man lang siya pinasabihan? Nagulat si Eva sa sinabi ni Angel. Ngayon lamang niya naalala na wala nga pala siyang narinig na dumalo sa kasal nila maliban kay Angel at kay Manang Sonia na pinakamatandang katulong sa bahay na iyon. Ang mga ito ang tumayong saksi nila. Sana sinabi mong mabilisan ang naging kasal.
Narinig niyang sagot ni Andre. Kung yun ang sasabihin ko, tiyak na itatanong niya kung bakit isang linggo na nung naikasal ka, hindi mo pa rin ipinapaalam sa kanya. Nalaman nga lang daw niya dahil nabanggit nung isang kakilala niya na kaibigan ng judge, yung nagkasal sa inyo ni Ate Eva. Hayaan mo, pupuntahan ko na lang si Papa. Nang gabing iyon, pagkahiga nila sa kama ay binanggit niya rito ang tungkol doon. May katwirang magalit sa iyo ang papa mo. Isang malaking event ang pagpapakasal ng isang tao at hindi mo man lang naisip na imbitahan ang sarili mong ama roon. Eva, nagmamadali ako noon, wala nang panahon para pasabihan sila. Para sa kanya ay mababaw na dahilan ang sinabi nito. May telepono at cellphone naman. Kahit anong oras ay maaari itong tumawag sa ama at mga kapatid nito. Di sana pagkatapos ng kasal natin, dumalaw tayo sa papa mo. Pati ang mga kapatid mo, hindi rin yata napasabihan. Akala ko ba, malapit kayo sa isa't isa? Bumuntong hininga ito. Ayoko lang na masaktan ka. Sinasabi na nga ba, may iba pang dahilan. Bakit naman ako masasaktan? Alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Kapag nalaman nilang bulag ka, tiyak natututol sila. Ayokong magkaroon ng kokontra sa pagpapakasal natin. Grabing oposisyon na nga ang inabot ko sa iyo noon. Sa tingin ko naman, kahit tumutol pa sila ay itutuloy mo pa rin. Nagawa mo ngang ipilit sa akin ang gusto mo. Alam ko naman yon. Ikaw lang ang inaalala ko, ang damdamin mo. Kapag narinig mong tutol sila sa iyo at ang posibleng paghamak nila sa kalagayan mo, tiyak na masasaktan ka. Naramdaman niyang ikinulong nito sa mga kamay nito ang isang kamay niya. Hinalik-halikan nito iyon. Kapag nasaktan ka, tiyak na masasaktan din ako. Magagalit ako sa kanila. Iyon ang iniiwasan kong mangyari. Napangiti siya. Idinantay niya ang kanyang pisngi sa dibdib nito. Ganoon mo ako kamahal? Hindi lang ganon kita kamahal. Hindi ko kayang sukatin ang pagmamahal ko sa'yo. Bakit pala? Bakit ano? Wala. Kalimutan na lang natin yon. Binitiwan nito ang kanyang kamay. Naramdaman niyang ipinaling ng isang palad nito ang kanyang mukha sa gawi nito. Maaaring bulag ka, pero malinaw kong nakikita ang mga nakatagong emosyon sa mga mata mo. Pumikit siya. Don't. Hindi niya sinunod ito. Nanatili siyang nakapikit. Gusto niyang magpanik. Ano ba ang nabasa nito sa kanyang mga mata? Please, mahal ko. Idilat mo ang mga mata mo. Paanas na pakiusap nito. Sinundan nito iyon ng mumunting halik sa gilid ng kanyang mukha. Parang nahihipnotis mong sinunod niya ang utos nito. I love to look at you. Your eyes, your smile. You bring pleasure to my heart, Eva. Sa bugso ng kung anong emosyon, ay pakapang kinabig niya ang ulo nito hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Sa unang pagkakataon, ay siya na ang nag-initiate ng halik na inaasam niyang pagsaluhan nila. Hindi naman siya nabigo. Maalab na tinugon nito ang kanyang halik. Malalim agad ang halik na iyon. Kakaiba sa mga halik na dating pinagsasaluhan nila. Kakaibang init din ang hatid niyon sa kanyang pandama. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob. Naging pangahas ang kanyang mga kamay. Ang mga iyon ang gumalugad sa malapad na katawang dati ay hinahangaan lamang niya mula sa malayo. Biro nga lamang ng tadhana na ngayong abot kamay na niya ito ay saka naman nawala ang kanyang paningin. Abot-abot ang pagsagap niya ng hangin nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. Eva, nasa tawag na iyon ang piping paghingi nito ng permiso. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa siyang tanungin ito samantalang narito naman ang buong karapatan. Bilang tugon
ay muling hinanap niya ang mga labi nito. Lalo niyang inilapit ang kanyang katawan sa dibdib nito. Iyon ang simula ng kaganapan sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi natulog ang gabi sa kanilang dalawa sa magdamag na iyon. Kulang na lamang ay hilahin ni Andre ang oras upang makauwi na siya. Miss na niya ang kanyang asawa. Mula nang ikasal sila, ay ngayon lamang niya ito hindi nakasama ng mahigit 8 oras. Isinasama niya kanina ito, unang araw ng pagbabalik niya sa paglilingkod sa ospital. Ngunit tumanggi ito. Hindi pa raw ito handang makihalubilo sa maraming tao pagkatapos na mabulag ito. Kung pumayag lamang ito, hindi sana siya nangungulila ngayon. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, parang ayaw na niyang iwalay ito sa kanyang paningin. Ang akala niya ay hindi pa handa ito, kaya naman hindi niya inaangkin ito kahit gustong-gusto niyang gawin iyon. Handa siyang maghintay at magtiis hanggang matiyak niyang gusto na rin itong maging ganap ang kanilang pagiging mag-asawa. Ngunit pagkatapos ng namagitan sa kanila ng nagdaang gabi, nadama niyang hindi lamang ito handa kundi mahal nga talaga siya nito. Bago umuwi ay bumili muna siya ng kalya lili sa flower shop na nadaanan niya. Hindi man makita ni Eva ang mga bulaklak, maaamoy naman ito ang bango niyon. Ngunit pagdating niya sa bahay ay hindi niya nakita si Eva. Nagtuloy siya sa kanilang silid, ngunit wala rin ito roon. Nagtungo siya sa kusina. Si Manang Sonia ang nadatnan niya roon. "Talaga bang pinayagan mo si Eva?" Tanong nito sa kanya. "Ano hong pagpayag ang sinasabi ninyo?" Nalilitong tanong niya. "Nasaan ho ba siya ngayon?" "Aba, nagpaalam sa akin kanina na aalis siya. Nagpatawag pa nga ng taxi sa akin. Nag-iwan daw siya ng sulat sa kwarto ninyo para ikumpirma sa iyo na natuloy siya." "Manang, paano makakasulat ang asawa ko? Bulag siya." "Aba oh God!" Hindik na sambit niya nang mapagtanto ang nangyari. Walang paalam na natalikuran niya ang matanda. Paglabas niya ng kusina ay siya namang pagbungad nang kadarating na si Angel mula sa school. "Oh kuya, sana sunog?" Hindi niya pinansin ang pagbibiro nito. Patakbong bumalik siya sa silid nilang mag-asawa. "Diyos ko, ingatan po ninyo ang asawa ko kung nasaan man siya." Panay ang dasal niya habang hinahanap ang sulat na sinasabi ni Manang Sonia. Nakita niya ang nakatuping papel sa ibabaw ng dresser. Mabilis na binuklat niya iyon. May nakasulat nga roon. Wala nga lamang sa linya ang mga letra, ngunit malinaw niyang nauunawaan ang nakasulat. "Andre, nasabi ko na sa iyo dati na hindi ako maaaring umalis ng Batangas. Kailangan ko na talagang bumalik doon. Patawad, Eva." Nalamukos niya ang hawak na kalya lilis nang maunawaan niya ang nakalagay sa sulat. Pagkatapos mabasa ni Andre ang sulat ni Eva, ay naunawaan nitong bumalik na nga ulit siya sa Batangas. Ano nga kaya ang tunay na dahilan at bakit sinabi ni Eva na hindi siya maaaring umalis sa lugar na iyon? Abangan natin sa susunod na kabanata.